dito ngayon kami sa California ay sobrang ginaw. Kaninang umaga nung pumasok sa trabaho si Chanel, talagang ice talaga dito. Kaya sobra. Ngayon lang namin nafe-feel itong sobra. Sobrang lamig sa labas. Sobrang lamig sa labas. Lumabas ako sandali. Medyo hinog-hinog na yung papaya. Ito ang aming ulam ngayong gabi. Chicken. Nagagataan ko sa papaya. Sabi ni Papa, lunch lang daw namin ito. Pero ako, kain ako nito. Hindi na ako mag-video. Subscribe na! Hello, my friends and friendship. Good morning. It's very, very cold here. It's a freezing morning, my friends and friendship. Gising ko lang. Sobrang ginaw. Kailangan paandarin ko mamaya ang aming fireplace. Pero lalabas ako mamaya after na matapos ko si Papa Dudes na maalis ang kanyang dialysis. At lalabas na ako. Tingnan niyo ang ginaw. Halika punta tayo dito. Ayan oh. Oh, grabe oh. Ang ginaw naman lumabas, ayun o, pumuputi ang mga grass at ang sasakyan. Eh, grabe, ayaw kong lumabas. Sobrang lamig, my friends and friendship. Grabe, sobrang lamig. Lang, my friends and friendship, kaya magbabathroom muna ako at pupunta ako ng kitchen. Maya tingnan natin muna dito. Ito, binuksan ko na dito. Sobrang lamig. Grabe. Tulog pa ang mga tao dito, my friends. Ang friendship, kaya buksan ko na. Mamaya ko na yan pandarin at wala namang tao. Ano kaya to? Sobrang ginaw. Madali lang kasing matunaw. My friends and friendship, ang ice na sa mga kotse naging freezy talaga ngayon. Sobrang lamig ko, nakakatamatay ng mga tanong. At sobrang fog. Ayun o, sa taas ng ayaw kong lumabas. Doon sa taas ng aming mga tanim ay namumuti. Madali lang kasing matunaw din dahil dito sa California, pag mayroong pag-freezy, ang mga grass na yan kanina ay may mga ice. Hi baby, it's cold. It's cold baby, right? Yeah, this is Zoe. Hi. Where's mommy? What? Oh, daddy. Okay, ito Zoe, say good morning. Morning. Are you hungry now? So I'm gonna finish first the dialysis of Papa. Okay? Okay. So you want that one? You want heater? So it's cold, right? Lumabas ako sandali. Tingnan mo. Kasi madaling matunaw. Ito nga kaya tumutubig. At ito puno ito ng ice kanina. Kaya lang madali siyang matunaw. Bagayan mo yung mga sasakyan. Ayan oh. Kanina yan, ice yan. Ice yan kanina, pero madali siyang matunaw. Kaya tingnan mo masyadong fog. Kala mo nag-ulan, basang-basa dahil puro ice ito kanina. Pero hindi ko naabutan. Fresh talaga morning talaga ngayon. Kaya pasok muna ako. Hindi ko kaya ang ginaw, my friends and friendship. Super nanunuot talaga sa skin. Grabe. Grabe ang ginaw, my friends and friendship. Basta kayong lahat dyan. Dyan sa Pilipinas, sa ibang bansa kung saan man kayo. O mga American people, diba? Magginaw dito ngayon. Dito ngayon kami sa California ay sobrang ginaw. Sobra. Kaya hindi kami nagpapaanday ng aming heater, the whole house, dahil malaki ang bahay namin na painitin. Kaya meron kaming fireplace na pag ganito magginaw, yun ang sindihan lang namin. Pero ayaw namin mag-heater na paandarin ang buong bahay na heater dahil matagal na mag-init dahil malaki ang bahay at magasto yun sa gas. Kaya ang ginawa na lang namin for a while, pinapainit lang namin ang aming fireplace at pinapaandaran ng slow na electric fan. Yun okay na siya. Pero ngayong umaga, grabe ang ginaw. Kaya kagigising ko lang, ayan pa yung higaan ko, hindi ko pa naililigpit. Si Papa Dudes, ayan, nakahiga pa rin. Yan ang ginagamit niya na kumot. Ang kumot niya ay merong electric, yung nagpapainit, nagpapawarm sa kanya. Ayan, itong kumot na to. Ito. At ito ay safe naman. Ginawa naman ito para safe sa mga taong
Kaya yan, yun nakukumot siya para warm. Warm naman di ang kumot mo. Oo, warm. Yun ang nagpapawarm sa kanya. Ako, okay lang ako dahil matalokbong lang ako. At itong kumot na ito ng United Airlines, ilan ang kumot ko? 3. Ito para sa paa ko, itong pula. Tapos, ito para dito sa may tiyan ko. At ito, dito sa may aking dibdib. Dito sa may dibdib, ginaganon ko lang siya, my friends and friendship. Pero hindi ako makatulog na naka-hood at nakaganito, nakapangtulog lang ako. At hindi ako nagsusuot ng pajama dahil parang naiinitan ako dahil nagkukumot ka na eh. Kaya yun lang, nakadamit lang ako at na pangtulog lang. Ito tinatak. Ginaganon ko lang ito, my friends and friendship, pag ako natutulog. May sipap ako, kaya nagsisipap din ako sa gabi. Hindi ako pwede matulog na wala yung aking sipap. Kaya ayan ang machine ko sa sipap at nasisipap ako. Pero magliligpit ako ngayon at tatapos na ang dialysis ni Papa Dudes at aalisin ko na para makapagkape sa labas. Ando na si Zoe nag-aantay sa akin. Okay, my friends and friendship. Kaninang umaga nung pumasok sa trabaho si Chanel ay talagang ice talaga dito. Walang ulan pero ayan, tumutubig siya dahil sa ice at madali lang matunaw dito ang ice pag bumagsak siya sa gabi. Frozen talaga, freeze talaga ngayong araw na to, kaya ito basang-basa. Puro ice ito, hindi namin naabutan ang ice dahil kaninang 5 o'clock, talagang puting-puti ito lahat dito dahil masyadong malamig. Freeze kami dito at 30 degrees ang aming temperature. Sobrang lamig. Kaya sobra. Ngayon lang namin na-feel itong sobra. Okay. Sobrang lamig sa labas. Kaya punta ko dito sa kitchen. At kami ay mag-iinom ng coffee. So what did you eat? Not yet? Okay, hold on. Wow. Sa sobrang lamig, nakatulog ako sa couch, nanonood ako ng TV, at nakatulog ako, nakaidlip. Nalala ko ay 11 o'clock na pala. Uminom lang ako ng chocolate milk. At habang nanonood ako, inantok na antok talaga ako. Siguro dala ng lamig. Kaya ngayon lang ako magliligpit ng aking mga dinishwash kagabi. Katabi ko yung nakatambak ang aking trabaho, ang aking hugasan. Si Papa Jules hindi pagising, nakakain lang si Zoe at saka ang daddy niya. Hindi pa ako nakapagligpit, my friends and friendship. Magsasangag ako ng kanin, ginawa ko na lang, nilagyan ko na lang ng sahog. Yung sasangagin ko, yung sobrang mga hotdog at nilagyan ko lang ng itlog at star margarine ang aking mantika. Naluan ko ng kaunting oil na canola, yung pinirtuhan ng lumpia para malasa. At ito yung kanin kasi may natira. Malamig. Itatapon. Pwede yung gitna namang itapon kung hindi na mauubos at wala nang kakain. Pero ginagawa ko pa ng remedyo. Yung mga leftover lang, my friends and friendship, ang aking pinang-init. Ayan, meron pa akong gulay na upo. Meron pa akong pinangat yung isang, at ito yung adobo, pero ayan pa siya. Yan ang maganda pag luto mo sa suka, hindi nasisira agad. Lalo ang adobo habang tumatagal ay sumasarap. So nilalagay ko lang siya sa ref at iniinit lang. At ito yung sinangag kong kanin. Masarap itong sinangag ni Mama Elang kanin. Okay, kain na tayo. Magtitimpla ako ng kape. Masarap pa ito sa kape. Kay Papa Dodge, hindi pa nagigising. 12:30 na. Hindi pa siya naggising siya pero ayun niyang bumangon dahil maginaw naman kasi. Kaya kakain na lang akong mag-isa nito. Ganito ang buhay sa Amerika, my friends and friendship. Kung gusto mong kumain, kumain kang mag-isa mo. Lalo na itong mga retired. Gusto mong matulog, matulog ka hanggat gusto mo. See? This is the life in the US.
Ang sarap ng buhay. Kung alam lang ninyo eh. It's boring talaga, my friends and friends. Ito, may pinangat pa akong galunggong. Sarap sa sinangag. Ayun pa lang siya. Pasigaw-sigaw at nag-iinat. Buti pa yung kape kasama ko. All that time. Ang sarap ng kape. Sarap ng sinangag. Sarap ang sinangag sa kape. At saka sa pinangat na galunggong. Sa amin ito, ang tawag nito, my friends and friends, ay yung pinatuyuan sa suka. Tawag nito sa amin ay sinaing. At ang sinaing namin, nasa Tagalog, ang sinaing ay yung kanin. Sa amin naman, yung sinaing sa Tagalog, tinuguan. Sa amin sa Bisaya. Happy ni Papa Dudes. Gusto ko na magpunta ng casino. Sabi ko, next time na lang. Dami pang gastusan niya yun. Christmas. New Year. Shout out pala sa kapatid kong si Eligote at si Rowena Damian. Shout out kay Seni Preliana. Shout out sister sa mga sister ko. Saan kayo ngayon? Ano bang pinagagawa ninyo? Dito kami sa Amerika magkapatid na 3. Si Ellie, si Seni. Hindi kami nagkikita. Nagtatawagan lang. Pariho kami. Sa 3 din nagda-drive. Kung natuto lang ako mag-drive doon, palagay ko kung saan ako napupunta. Ngayon pa lang kakain ang aking pasyente. Ngayon pa lang nagising. Tama ba yun? Pero sa akin, hindi tama. Sa kanya, tama daw yun yung ginagawa niya. Sabi niya, wala naman akong ginagawa. Hindi matulog muna. Hindi ako nakatulog ng masyado sa gabi. Alam ko may rason din yun. Kasi pag lahat na pinupuna mo, hindi mawawalan ng rason itong aking pasyente. Look, say good morning! Morning. Good morning. Bakit ka late na magising? Damig. Ayaw daw diyang bumangon at malamig. Samantalang, bulol, nabubulol na ako. Samantalang, nakahiga daw siya, may kumot siyang comforter talaga na warm ang pakiramdam. Ngayon, ito kumakain. Kasi kagabi, nagre-reklamo ba naman? Sabi niya, nagtatai daw siya. Okay, sabi ko, pumunta ka na habang hindi pa na-umpisa ng dialysis, pumunta ka na sa bathroom. Pag doon naman daw siya sa bathroom, wala namang lumalabas, pero ano ba tawag sa Tagalog yung tumutunog ang tiyan? Yung may stomach upset siya. Ganon. Ngayon, sabi ko, magsisimula na tayo magda-dialysis dahil 11 o'clock na. Sabi niya, baka tawagin ako sa bathroom. Sabi niya, anong gusto mo? Magantay ako sa'yo, makatunga nga dito hanggang 1:00 ng madaling araw. Antayin ka lang kung kailan ka magpupunta sa bathroom na magpupups. Ay, hindi ko na kaya yun. Hindi ako bayad ng state dyan. Sobra-sobra nakakang oras na yan. Nag-joke lang, my friends and friendship. Ngayon, sabi ko, pag nakataon na ganun, bubuhatin ko yung machine, dadalhin doon sa bathroom. Dahil ang kayang host kasi hindi makaabot doon sa aming toilet. Ayun, pero nakatulog din siya. Pero hindi masyado daw. Kaya kailangan daw mayroong extension ang kanyang pag-sleep. Oo na naman. Hayaan mo nilang kako. Tal matanda ka na naman, no? Matanda ka na ba? Well. Kailan ang gusto mo umuwi ng Pilipinas? Ano ang plano mo sa buhay? Ha? Talk and harap ka. Anong plano mo sa buhay para malaman ng lahat, pati mga anak mo? Okay. Anong plano mo sa buhay? Bakasyon. Okay, yun lang. Pag magbakasyon ka, ano ang plan mo? Sige nga, pakisabi lang dito. Basta magbakasyon. Okay, pag nagbakasyon, anong gagawin mo doon? Anong mga plano mo? Sa mga friendship mo? Ano ba? Okay, now ladies and gentlemen, Papa Dudes, interviewin ko. Okay, magbabakasyon ka. Yun lang. Yun lang? Bakasyon lang? Anong gagawin natin? Magbabakasyon lang para mag-dialysis lang doon? Ha? Marami akong gagawin din. Ano? Hindi ko nagalaman. Ano? Sino ang gusto mo doong i-shoutout ang mga friendship mo? Sige nga, at pinapanood ka din nila. Shoutout mo naman sila. Lahat, yung mga kaibigan ko.
Mga dati ko kasamahan. Na pulis. Hmm. Tapos, Yung iba, nagkawala na. Yung mga Mrs. nila. sino-sino ang mga yun? Shout out mo. Ang mga name. Natandaan mo pa ba? Ah, bahala na ikaw na mag-set out. My friends and friendship, ang mga tinutukoy niyang mga friendship niya ay yung mga kadating kasama niya sa pulis, yung time na nag-birthday siya, yun ang bumati sa kanya. Sabi ko, if God gives us a chance na makauwi ng Philippines, kapag vacation, even though it's only a short vacation, like 2 weeks or 10 days, sana magiging okay ka doon hanggang sa pagbalik natin. So, kaya yun ang inaano niya na kailangan makauwi din daw siya. And sabi ko, kung makauwi ka na okay naman, ay i-invite natin ang mga friendship mo dati. Magkakaroon tayo ng get together kayong dating mga kasamahan mo. Iilan na lang sila at maraming nang nawawala. Kaya sabi ko, pag i-invite ko silang lahat at doon kayo sa bahay, mag-happy-happy, but hindi tayo maghahanda ng lechon, hindi tayo maghahanda ng pork, hindi tayo maghahanda ng beef, kundi ang handa natin is seafoods. Dahil mga senior na nga at gulay. O diba? Yan, tama ba? Ang handa natin walang meat, walang pork. Pwede rin. Ha? Wala na dahil maraming bawal na sa mga friendship mo eh. At especially you. Pero sa kanya, wala akong binabawal sa kanya. Dito ang mga doktor, walang binabawal sa kanya. Only na to eat too much ng foods rich in mineral, rich in potassium, food rich in ano ba tawag to? Albumin or basta yun lang. Kakain siya but mayroong mga limitation. Hindi ko, kumakain naman siya ng lahat ng mga niluluto ko dito sa bahay. Pero hindi siya kumakain ng madami. Titikim-tikim lang siya. Dahil pag kumain siya ng sumubra, marami na siyang stomach upset. Kaya yun siguro, kumain siya ng ginawa ko noong Thanksgiving na fruit salad. Siyempre sa fruit salad, bawal kagad sa kanya ang mga cheese, bawal sa kanya ang milk. Kaya nasubrahan siya siguro dahil masarap talaga ang fruit salad, naging creamy. Kaya yun ang nagkaroon siya ng stomach upset. Yung parang siya, na pagdating naman doon ay hindi naman, kundi hangin lang ang lumalabas. Yun lang. So, what is your wish? Ha? Sana matuloy. Ayusin mo, ano? Sana matuloy yung bakasyon. O yan, sana daw matuloy ang bakasyon. Hopefully na magiging okay ka. 10 days lang ang aking hinihingi. Kasi may inaayos din ako, my friends and friendship doon sa Philippines. Kung okay siya, ayaw naman niyang mapaiwan at gusto niyang sumama talaga. Yung anak niyang iba, kung okay naman, okay pa, may mga anak na ayaw payagan siya, pero ayaw niya talaga mag-ano. Sabi niya, pag umuwi, magbabakasyon talaga ako. Sabi niya, malakas pa ako at okay pa ako. Kaya minamatyagan lang namin ang kanyang sitwasyon. Dahil minsan nagbabago-bago. Yun lang. Kaya sana, hopefully na makapagbakasyon na. Hindi bakasyon yun, dahil trabaho ang sa akin. Dahil pag dinala ko siya, trabaho din ako doon. 3 times a day siya magdadialysis. At marami akong ipa-follow up sa akin social security. Okay. Kumuha ako ng ilang dahon ng sili doon sa aking garden. Ito ang kanyang bunga na. Hindi na sila lumalaki dahil simple winter na. Pero alam niyo, my friends and friendship, talagang malago pa rin ang dahon ng sili. Ihahalo ko lang dito sa aking ginataang chicken. You know, ihiwain ko yan at papaya. At yan, igigisa ko dyan. Ihiwain ko muna itong ang aking chicken. Sobrang lamig sa labas. Lumabas na ako sandali. Dami kong biniling chicken noong nakarang araw. Dahil nag-sale, naalis ko yung magtaba.
Hinugasan ko muna ng suka. Alis ang kanyang langsa. Hinugasan ko muna ng suka para mawala ang amoy. Ayoko kasi ang amoy ng chicken dito. Hindi katulad sa mga native sa Pilipinas na okay siya. Ayun, medyo hinog-hinog na yung papaya. Ito ang aming ulam ngayong gabi. It's 5 o'clock, magluluto ako. Yung chicken, nagagataan ko sa papaya. Sabi ni Papa, lunch lang daw namin ito. Pero ako, kain ako nito, hindi na ako mag-dinner. Igigisa ko siya sa luya, sa bawang at saka sibuyas. Ayun. At ito ang papaya na ihalo ko. Ito yung dahon ng sili na galing doon sa garden. At ito ang kanyang mga bunga. Hindi pa siya namamatay. Magandang-maganda pa ang kanyang mga dahon at masyadong green-green. At ito lalagyan natin ng dahon. Oo, lalagay ko dito ang dahon muna. Ayan. At mayroon naman ako ditong yung corn na paminta. Ito ba ang corn na paminta di yung bilog? Yan. At ito ang aking black pepper. Lalagyan ko pa dito. Ayan. Tapos magigisa na ako. Magigisa na ako dito. Ilang ang aking gagamiting mantika at magagata ako. Pagkatapos nito, my friends and friendship, ako ay magpapalabas ng mga aso. Magigisa muna ako para maiwanan ito dito habang nagpapalambot ng chicken. Dumaan talaga sa proseso ng ang aking pagluluto ng chicken. Talagang ginawa ko talaga ng hinugasan ko ng maigi kasi may yung parang may amoy ang chicken. Hindi amoy, talagang natural na amoy ng chicken. At siyempre poultry, ganun talaga. At hinugasan ko maigi at hinugasan ko sa suka. So ano lang, my friends and friendship, yung ginagawa ko basta lang makain ng lahat. Minsan hindi naman sila nagkakain, kaya pasarapan na lang. Madami kaming sibuyas. Ay, dami lang ang nilalagay ko parang pang na. At ito ang aking chicken. Mga fish pa ako doon sa rep. Pero hindi pa nauubos ang sinangat ko dito kaya ayaw ko magluto. Gigisa ko na ng maigi. Pakpan ko muna dyan. Papaya para gigisa siya rito. Tapos lagyan ko lang muna siya ng kaunting water. Mamaya ko na ilalagay yung gata kung medyo malambot na ang papaya. Nilagyan ko ng gata, my friends and friendship. Malambot na yung papaya at saka yung chicken. Kailangan mo ng kaunting sugar.
Sawok sa papaya. Sarap. Sarap ng sabaw. Ito patis. Dagan ko yung kanyang sugar. Luto na to, my friends and friendship. Nakapagpalabas na ako ng aso. Sarap. Okay na siya. Ito na siya, my friends and friendship. Ginataang chicken sa papaya. Ito na ang aking chicken ginataan sa papaya. Ayan na. Ang sarap. Ito ang mga pangkaraniwang mga ginugulay sa baryo. Yun ang available, ang chicken, papaya, at dahon ng sili at bunga ng sili. Pag nandito ka sa city, hindi mo na mapapansin yan. Ang mga gulay parang nakakaligtaan mo ng mga ganyan. Dahil marami ka kasing na nabibili sa mga grocery. Okay. Hanggang sa muli, my friends and friendship. Bye-bye! Shout out sa inyong lahat. At ingat lang kayo parati always. Okay, here's Zoe. Don't forget to like, subscribe, comment down below the box, and hit that notification bell. Papa, say bye. Bye! Okay. Good night, good day, everyone. Good night, good day.